Alright, may buntag Bombore and thank you kayo no sa pag-imbita ka nako diri sa inyong programa sa Good Morning Philippines. May buntag sa atong mga tigpaminaw diha. Si Sir Cleven, sir? Maayong buntag pod, Bomberay. And maayong buntag pod sa tanan nga naminaw karong Domingo sa buntag. Mm-mm. Unang-una siguro, sir, no, ato sang sayron kung unsa bagyo ning gitawag na to nga Model of the Year International, usay background ani niya, adi sa po nato ilhon, no, kung unsay nakapaaghat nimo Sir Limbert sa pag salmo ani niya. So, unsa ning Model of the Year International o unsay naato ni sir? Actually, Sir Bombore, last Sunday lang nag-compete ko sa Modelo Turismo Mindanao nga gipahigayon sa saan Misamis Oriental og naay 40 ka candidates nga nag-compete no? Nagkalain-laing syudad o munisipyo diri sa Mindanao. Oh, we are very much privileged pod kay nakadaog kita usa ka title holder mo kini ang Model of the Year 2026. Kani nga pageant, Sir Ray, mahitabo kini karong October 2026 dito sa Sri Lanka. So mo kani magkumpita sa other countries pod na sila kaugalingong mga representante, and we're very much privileged gayud nga kita mismo ang napili nga magrepresent sa atong nasod, o proud kita no isip Butuanon nga makita na pud atong kultura, atong turismo, o of course atong mga Butuanons dito sa international stage. So, prior no sa umalabot nga indigay ani dito sa Sri Lanka, kumusta unsay mga preparasyon tuod no nga imong gihimo prior po no ato pag-apil nimo sa modelo turismo nga ipagayon dito sa hasaan, unsay mga pagpangandam gihimo niyo ani uban sa imong team, Sir Limbert? Daghang kay mga preparations of course, and I am thankful pod sa atong city government of Butuan kay suportado gayud kita, especially sa atong city tourism office. O dugang na nagpasidungog ta sa atong mga kultura no, natay gi-prepare nga tourism video na atong ipasigarbo ang different tourist spots sa Butuan City. Dugang paana dako kay atong garbo pod kay atong na-showcase ang mga local nga mga designs na of course sa akong designer si Sir Clevin Bartolaba nga napakita gyud nato dito no nga mo kini ang talent sa mga Butuanons. So Sir Clevin. Si Sir Cleven siguro alang sa dugang detalye no kalabot sa mga preparasyon ani kay I understand no nga dili po da sayon ang pangandam, pagprepara no basta labi na ikaw yun ani nga mga kompetisyon. Sir. Dugang pod sa mga preparations nga mong gihimo, Bomberay, are the outfits, unsa ang styling, and of course muni atong time nga ipakita sa Tibok Mindanao, and hopefully this coming October for Sri Lanka kung unsa ang Butuan in the international stage. So dili lang nato merely nga gidala lang ang Butuan, but ato pong i-showcase ang culture through sa iyang sinina, sa styling and the story nga atong ipaila-ila ang Butuan sa tibok kalibutan pod, Bomberay. So unsa nga mga challenges sir ang inyong giatubang tuod aron inyong makuha no ang unang-una kalampusan no nga inyong naangkon? Of course, Bomberay, ang tanan jud nga mga candidates nga mulaban katong among gilabanan diri sa tibok Mindanao are all capable of the crown. And unsa ang endeavor nga among nasinati towards the journey is that kailangan jud ka mo outshine, mo outstand with the other candidates para makita, because you're not just bringing your name but the story of Butuan pod. Ug daghan po'y nagsubaybay sa storya. So, ang isa ana nga pinakakuan struggle jud is ang location kay moadto pa jud og hasaan. Daghan kaayo mga activity towards gikan pa sa pag-abot man kana, Bomberay, it's magsigi na og ilis og sinina kay because i-maintain man nato nga dili ra merely nga nag-styling nga gwapo katanawon, kanang bagay sa imong sinina, but amo gi-sure sa team na
makater jud ang story sa Butuan. Mm. So, with that, isaan na it's ang time, ang among resources, mo na nga we're so thankful to the LGU Butuan, especially the tourism nga maoy nahimo pod nga among murag channel towards nga gisuportahan jud pod ang among team towards sa kining nga journey. Og ang uban pod nga mga nag-sponsor ni ani nga wala mi pabayai sa journey namo kadili man ni makaya namo without the support of the people nga who truly cares for Ay, Butuan and for the journey. Mm. Si Sir Limbert, sir, on your part, o sa may mga challenges po nga imong giatubang adi sir nimo na angkon ang imo pong kalampusan? Actually, naging tayo mga personal mga challenges, no, Sir Ray, like siguro, not to mention, mga financial aspects. But nangita tag way, no, together with the team nga, at kwanto ma-solve rapod. And hopefully nga, puhon-puhon sa akong international pageant, I hope nga ma-continue pag-support, no, kay murag daghang gayud tag mga need pa nga atong ma-accomplish pa. So mo to, Sir Ray, though daghan ko na-meet nga mga candidates from different cities and municipalities, and ako ra gyud siyang gi-enjoy akong pageant dito sa Hasaan. And mo to nga, we did our best. Of course, I'm proudly nga gipakita sa tanang audience ato nga time kung unsa ka nindot, no, kung unsa ko ka proud isip Butuanon usab nga mo kini ang ato ang garbo, no, sa atong syudad. And may pakit ka ng isip representante, gusto na ko i-represent well ang Butuan nga nagyoy ka ng dignity, no, nga makita gyud nila nga kuan gyud ta kanang mulaban gyud ang Butuan. Pwede ba tuod po nato masayran ano, para ato po ma-introduce sa atong mga listeners, sa atong mga viewers, kung kinsa si Limbert Nil Aita o nga nga nainganyo ka sa pagsulod nining maong passion na competition. Okay, so, Bomba Ray. Atong bata pa ko, no, mahilig na gayud ko mag-join og pageants, na discover lamang ako kanang mag-apil-apil sa eskwelahan. Hantod na padayon, no, na discover gayud ko sila Mami Gigi Aisa sa una, hantod karon nga nanak ko sa Butuan, kanang na awardee po ko, no, isip most outstanding youth achiever sa Butuanon Choice Awards atong 2024 og nadaog pud ko isip Mr. DOST Caraga 2024. And mo kato akong platform nga mas na hone na ko akong skills, mas maayo ko mo communicate. O of course kanang inspire ang mga young children, mga youth nato diha. And mo pud ang platform, no, ang pageantry nga para pud ma-promote atong mga advocacy. So in short, murag naa na gyud sa imong dugo ang kana na ang desire, no, ingon aning passion. So unsay dugang pang mga preparasyon inyong gihimo karon alang sa mulabot, no, nga indigay ani dito sa Sri Lanka? Sir Cleven. Bomba Ray, aside na it's klaro man jud nato na we're not just representing Butuan City at this time, but ang naa sa iyang dughan na sa She's Philippines. So we are hoping na kaning lahi na pod among ipakita, ang ato ipakita nga dili lang murag lahi na pod nga level ang atong ipakita sa Sri Lanka pagadto nato og isa niya nga preparation, it's mag-review mitanan sa historical background sa Philippines, Butuan, para sa Q&A, sa catwalk niya, ug tanan nga mga murag mas daghan pa jud nga sinina ang dadon. And we hope to collaborate with the local designers here and the stylists and of course the makeup artists, the team as a whole, nga kini dili man magmahimong malampuson kung isa ra ang gahuna-una, but it's a collaborative effort with, of course, with our local government, sa ilang suporta, sa inyo po, then we're so grateful, Bomboray, sa Bombo Radio Butuan, and to all the media partners and the sponsors nga diin nagtuo sa kapabilidad ni Limbert towards the international stage. So, mo to siguro ang dapat andaman jud
para sa umaabot na international pageant, Oo. Bomboray. Sa initial ngayon na sayran, Sir Limbert, Sir Cleven, unsay mga pamayo criteria no sa pag judge unya ani o pagpili kung kinsa ang mamahimong muguwa no nga kanang mananahom. Based siguro sa pageant is more of the model of the year. So aside from kanang sana bayok or nakay sana appeal nimo isip ka gwapo ba gyud ka or inana, then aside from that you bring your country no nga ipakita nimo sa imo dito ang kultura, ang mga of course i-promote po ang mga tourism nga mga destinations sa atong nasud. And aside from that, advocacy, no? Kung sa atong advocacy, kay mo gayud na ang very important Bomboray, kay para po natay kanang goal, no? Kung sa atong hinungdan para sa pag-represent sa atong nasod. So hopefully nga kani maipakita nato dito nga plus star o maayo kay we want to make sure nga makauli pud ta og another achievement na sa Bomboray. I see. So speaking of advocacy, unsay advocacy ni Sir Limbert sir? Bomboray, of course, aside from being a pageant title holder, Bomboray, usab ko ka content creator. Familiar ka sa Lakaw ni Berto. So, mo gyud na akong own nga Facebook page nga nag-promote og mga local tourism og events diri sa Tibok, Mindanao. So, mo gyud na dugay na kay nako nga Facebook so since 2018 pa so mo gyud na akong advocacy no i-promote atong mga culture, events, tourism sites diri sa Mindanao. So mo na ko gina-feature more of informative video na sa Bomboray para pod ang mga no netizens makahibalo kung unsa ni siya nga lugar, kung unsay kultura ani nga lugar. And para pod mas ma-discover pa o ma-promote pa kini o mabisitahan pa gyud sa mga tourists no para po maka-support local food sa ang mga lugar. I see. So inline ini unsa man po'y pwede nga mapabot nga suporta sa mga katawhang Butuanon, Karaganon ug mga Mindawans o mga Pilipinhon as a whole alang sa imong malabot nga kompetisyon na sir. Of course, Bomboray, ako pang dakong pasalamat gayud no sa Bombo Radio Butuan pinaagi ni Sir Ray Brangan kay mas na-promote namon niya tong upcoming international pageant o of course ang panawagan sa tibok Butuanons and Karaganons to support me sa akong journey this coming October na gayud na sa Sri Lanka. And I hope nga you will still continue to follow our journey. You know, i-follow lang akong Facebook page, of course, Lambert Neil Aita, para dito ninyo makita basin natin yung mga upcoming mga votings. No, hopefully ma-support na ninyo. Of course, follow usab si Sir Clevin Bartolaba if gusto mo ka ng mga updates regarding sa atong mga outfit, no, if you want to looking for an outfit kanang para mo align no sa inyong mga events, may nana po. And hopefully, of course, LGU, Butuan will continue to support us sa itong upcoming pageant kay garbo kini sa atong syudad and I hope nga maipakita nato kung unsay naa sa Butuan sa international stage. Si Sir Cleven? As support pod for the upcoming na international pageant ng atong mahimo sa katawhan nga mga followers, mga listeners diri sa Bombo Radio Butuan is that you can only just follow the Butuan Tourism na official nila nga Facebook na profile, the Bombo Radio Butuan, and of course our mga personal accounts sa social media because by that inyo mapakita ang suporta kay anytime manggod dili jud nato makakalikayan nga ang pinaka most followed, ang pinaka most liked na mga pictures or videos nga views sa kini nga pageant is makita jud nilang enthusiasm, makita pud namo ang kakusog sa suporta ninyo bisag nara mo sa inyong mga panimalay. Moto siya Bomboray. I see. So with that note, daghan kong salamat ug congratulations in advance. Good luck no sa ug God bless sa inyong journey ug preparation alang sa umalabot no nga Middle of the Year International 2026 dito sa Sri Lanka. Salamat pag-usap no Sir Limbert Nela Aita ug si Sir Cleven Bartolaba. Alright. So, dagko kayong salamat, Bomboray, and of course, sa akong family, nga si Mama Lizelle, si Papa Nilo, Ate Gretel,
sa makeup artist, si Anthony Sidoro, of course, designer, Sir Clevin Bartolaba, Mami Gigi Aiza, and sa tanan brands and mga business and support sa ako throughout my pageant journey atong last Sunday. No, thank you gayud sa akong mga friends, silang Carla, and all sa mga supportive gayud ngon ni adto sa saan ni Miss Oriental ug ni hatag sa ilang dakong suporta. So daghang salamat of course Bombo Radio Butuan sa paghatag og higayon nga ma-promote na ko akong upcoming nga international pageant. Okay. So inyong nabati ha mga pinalanggang tigpaminawan ang atong pakiguban nila ni Sir Limbert Nilaita ang atong pambato no Garbo sa Butuan usbo nako ipakita nato subli ang atong panagiusa og suporta alang sa atong pambato kay ato ning Garbo no alang sumalabot Model of the Year International 2026 by month of October dito sa Sri Lanka unya uban po no ang iyang manager og inila nga usa ka fashion designer diri sa atong syudad si Sir Cleven Bartolaba. Alas 8:26 na agatak na sa buntag daghan patag hisgutan mga igsoon no, sa atong pagbalik human lang nining dugang pang mga mahinungdanong pahinumdom. Walking. Una, pagsunog sa kalorya. Ikaduha, pagpaligoon sa kasing-kasing. Ikatulo, makatabang sa pagpaubos sa blood sugar. Ikaapat, makapahupay sa sakit sa lutahan. Ikalima, magpaligoon sa immune system og enerhiya. Ug ikaunom, makatabang kini nga malugwayan ang imong kinabuhi. Mga tips aron makalaginot sa kuryente gamit ang aircon. Una, iset tali sa 24 degrees Celsius ngadto sa 26 degrees Celsius ang temperatura sa aircon. Ang matag degree nga ubos sa 25 degrees Celsius makapataas sa konsumo sa kuryente ngadto sa 10%. Ikaduha, gamita og iset ang timer. Aron kini mopalong og iya pag-abot sa kadlawon o kung dili na gamiton. Ikatulo, hinloi ang filter sa aircon kada semana o kada bulan aron dili maglisod ang motor pag suyop sa hangin. Ikaapat, siguruha nga nakasilyo ang tanang bintana o pultahan aron dili makagawas ang kabugnaw. Ikalima, siguruha nga tukma ang horsepower sa aircon sa gidakon sa kwarto. Ang gamay nga aircon sa dako nga kwarto kanunay full blast nga makapadako sa kuryente. Usa ka katalingbanong pahimangno gikan sa Bombo Radio Butuan. Basta Radio Bombo. Ang Delta Discovery Park usa ka nindot nga suryanan sa mga mahilig og adventure. Sulayi ang kalingawan sa ziplining sa tunga-tunga ug matahom nga mga talan-awon, mag-explore sa mga hiking trails ug mag-enjoy sa kalinaw sa palibot nga naghatag og mga talagsaong panoramic views ug usa ka higayon aron makaig-uban balik sa kinaiyahan. Kung nangita ka og adventure o kalinaw, ang Delta Discovery Park nagtanyag og usa ka talagsaong kasinatian nga magpaila sa katahom sa Agusan del Norte. Mga tips aron makalaginot sa kuryente gamit ang aircon. Una, i-maintain o i-control ang temperatura nga di moubos sa 75 degrees ang gibugnawon ug dili mo taas sa 23.9 degrees ang kainiton. Ikaduha, ibutang sa lugar diin dili direktang masihagan o mabuwad sa adlaw. Ikatulo, paggamit og insulator sama sa bagang kortina, window blinds, bildo o plywood. Ikaapat, regular nga limpyuhan ang filter, condenser ug evaporator kung hugaw na. Ikalima, kung magpaandar, isira kanunay ang pultahan. Mga kasayuran alang sa paggamit og vape. Una, ang vape dili luwas nga gamiton sa imong panlawas. Ikaduha, base sa mga pagduki-duki nagsugyot na ang vaping makadaot sa imong kasing-kasing ug baga. Ikatulo, ang paggamit og electronic cigarettes susama nga maka-addict sa tradisyonal nga sigarilyo. Ug ikaupat, ang mga electronic nga sigarilyo dili hinagiban aron mohunong ang usa ka tawo sa pagpanigarilyo. Nasuta karon sa usa ka research nga pagtagpilaw matag udto mas makahimo kanimong creative, focus og fresh sa tibok adlaw. Usa sa mga pagstudyo nasuta nga kini makapaubos usab sa risgo sa heart attack. Katong hilig magtagpilaw nasuta nga 37% mas ubos ang tsansang mamatay gumikan na sa heart attack o guban pa nga mga coronary ailment. Kontra ni ato nga mga individual nga magtrabaho tibuok adlaw. Mga tips aron makalaginot sa kuryente samtang naggamit og electric stove.
Una, iandamdaan ang tanang ricados usa magsugod og luto aron dili magbalik-balik og paong siga sa stove. Ikaduha, ayaw paggamit og gamay nga kaha sa dako nga lutuanan. Ikatulo, kung nibukal na ang tubig